So, may nagtanong sa akin kung meron daw bang mga terms or expression sa mga modern translations ng Bible na mali yung pagkakasalin or yung pagkakatranslate. Well, nasabi ko dun sa isang video ko nga na I would avoid using yung terms na mali or tama when it comes to describing or evaluating mga Bible translations, no? Sa tingin ko, hindi lang naman correctness or wrongness ng translation yung pwede nating gamitin na description, no? Sa pagde-describe natin ng mga translation ng Bible, no? So hindi lang correct or wrong yung terms na pwedeng gamitin, no? Pwede rin naman natin sabihin na may mga translation ng Bible na mas nakakatulong or productive at meron namang hindi masyado nakakatulong, no? Or siguro kung instead of saying wrong or correct translation, pwede natin gamitin yung term na good or bad, no? That there's such a thing as good translation and there's also a bad translation, no? So, depende na yun kung paano tinatanggap ng mga tao or paano nakakatulong sa tao yung translation para mas maintindihan pa nila yung mensahe ng salita ng Diyos, no? Ngayon, with regards to that, no, kung may terms ba sa Bible na pwede natin gamitin na example, no, sa pagta-translate. Halimbawa, yung term na grace, no, sa English. Yan yung English translation ng word nasa Greek na charis, di ba? Paano mo ita-translate yung charis sa Tagalog or sa Filipino? Sa English alam natin grace, no? Pero syempre sa Filipino hindi mo ita-translate yan na gracia, no? So, yung iba ginagamit nila, sabi nila biyaya ng Panginoon, no? Kaya sa mga modern or sa contemporary ng mga Pilipino ngayon, pag sinabi mong biyaya, parang ang dating, parang it's more on sa material blessing, no? Parang pwedeng pera or anything na gift, no? Pwede rin naman, no? Kasi yung charis naman sa Greek ano rin, no? Ang meaning din niya is gift or regalo na binibigay, no? Pero hindi lang naman in terms of material things, no, yung binibigay na yon. It can also mean favor, no, non-material, no. In fact, yung grace nga something to do even dun sa pagmamahal ng Diyos sa tao or yung pagpapatawad na binibigay niya sa mga tao, lalo yung sa mga makasalanan, sabi natin, no. So, ibig sabihin, yung grace na yon or yung binibigay na yun na pabor ng Diyos, hindi lamang physical or material yung tinutukoy, no? So, ngayon, anong Tagalog term ang pwede natin gamitin to translate that, no? Sabi ng iba, pwedeng gamitin yung kagandahang loob ng Diyos, no? Kaya lang yung kagandahang loob, parang may pagka-abstract pa rin siya, no? Kasi yung kagandahang loob, it's also a metaphorical or figurative na expression, no? Pag sinabi nating maganda, ang tinutukoy natin, di ba, parang yung itsura, no? Pero pag sinabi natin yung loob, parang yung kalooban. Paano mo nakita yung kalooban nasa loob nga, no? Paano masabi maganda? So, ibig sabihin, parang may pagka-abstract din yung expression na yun na magandang kalooban. Pero ang tinutukoy natin dun is more on yung character, di ba? Pag sinabi natin kagandahang loob ng Diyos, no? So kaya ngayon may bagong translation na ginawa, yung Pinoy version. Tinranslate nila yung grace as sobrang kabaitan ng Diyos, no? So yun, tingin ko mas mas naging meaningful yung word na grace or charis nung tinranslate yun na sobrang kabaitan ng Diyos. Kasi that's the whole point ng term, no? Yun yung ibig sabihin ng term, na pag sinabing tinanggap mo yung grace ng Diyos, ang ibig sabihin nun ay tumanggap ka ng pabor sa Diyos, at dahil doon nakita mo yung kagandahang loob ng Diyos sa buhay mo. So, and nagmamanifest yon, no? Pagka pwede nating i-describe yon na naranasan natin yung sobrang kabaitan ng Diyos sa atin. So, ayun. So, ganun yung
ano, no, ganun yung pagta-translate. Humahanap ka doon sa language, doon sa receptor language ng mga salita, no, na angkop na i-translate yung meaning, yung kahulugan, at magko-convey siya ng mas nauunawaan o mas naiintindihan doon sa kultura na tumatanggap ng salita ng Diyos. So ngayon, paano mo ngayon ita-translate yung grace? So bahala na yung mga translator committee or translators to decide kung gagamitin ba nila yung biyaya, yung kagandahang loob, o sasabihin nila na ang grace ng Diyos tungkol sa kanyang pagiging sobrang mabait sa tao. So ayun, yun yung example na pwede kong ibigay sa ngayon. So maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at panonood ng mga videos dito sa Usapang Relihiyon. So kung interesado pa po kayo na matuto, mag-aral, so yung link ng Penwell School of Theology nasa description po ng video na ito. So maraming salamat po, at kung may mga tanong pa kayo, so i-post nyo lang sa comment, at sikapin nating sagutin sa mga susunod nating video. Salamat.